Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon guys, dumating na yung in-order natin sa Shopee na block na ikakabit natin dun sa Mio natin. Mag-upgrade tayo ng block. Ang block kasi natin guys dun ngayon sa Mio natin ay 63 na Spec B Chrome bore. Ngayon guys, magpapalit tayo ng 65mm na MP lang siya na steel bore. Yan. Kaya sa mga magtatanong kung bakit mag-i-steel bore ako. Kasi guys, pag talagang malalaki na ang bore ng Mio, talagang mahal yung presyo niya. Kasi nagtanong din ako, search sa Shopee na din ng ganun mga block na 66. Bihira din pati guys makakita, pero meron naman, kaso nga lang talagang sobrang mahal niya. Nagtingin ako, TSMP ay 6 something siya eh. Tapos pag kapag may shipping fee pa, mga ganun, kasama na may bawas na sa voucher, aabutin pa rin siya ng 6.8. Kaya talagang ang laki ng difference. Ito guys, ang price lang nito ay umabot ng 3,140. Ay, yun pala guys. 3,190 pala. Cash on delivery. Tapos, pero ang aabutin talaga nito guys ay 3,4. Naka-voucher lang tayo ng malaki, kaya yan, naging 3,1. Kaya laki din ang natipid natin. Tapos, steel bore lang siya. Wala naman ako guys nakikitang disadvantage ng steel bore, kundi yun lang yung mas mainitin lang siya sa chrome bore. Pero ang tingin ko naman guys, kung hindi ako nagkakamali, ay ang steel bore kasi parang hindi siya dinesign na pwede ka agad ng waswasan eh. Parang design siya as ibe-break in mo talaga. Ang chrome bore, ang tingin ko, hindi ako sure guys yun lang ang nasa isip ko. Ang chrome bore parang ginawa siya na race ready, na para bang pag kinabit mo siya, pwede mo na siya kaagad ilaban, ikarera, ganun, na pwede mo nang waswasin agad. Ang steel bore parang hindi, kailangan mo ng break-in para mas lumapat ng maganda yung piston rings sa block. Kasi ang pansin ko talaga guys, mga steel bore ay masisikip ang piston sa liner niya. Ang mga chrome bore, luag. Yun ang napapansin ko guys, kahit brand new na mga chrome bore, yung mga piston nila, pag inilagay mo sa black na chrome bore, talagang may alog. Brand new yun guys hindi second hand. Kasi yung 59 natin dati, brand new yun. Yung kung mapapanood nyo yung binlog din natin, yung Mio natin ng 59, all stock pa lang. Bago yung black JBT chrome bore. Tapos yun, 3.8 ang bili natin dun sa shop dito lang sa Lucena. Yun, bago siya. Pero pag nakatap yung piston, kahit may ring na yun guys, pag ginanon mo siya, nakalug yung piston. Ang mga steel bore guys, wala pang piston ring, hindi siya naalog. Yun naman ang nagustuhan ko sa mga steel bore. Yun, masikip ang ano niya. Matagal nga lang ang break-in. Kaya kung mainipin ka, mag-chrome bore ka para yun, less break-in na. I-break-in man konting-konti. Yan, unbox natin guys. Tsaka ang ginusto ko naman sa tawag dito, ang ginusto ko sa ba to? Ba parang ibang brand guys boy, parang iba guys. Sana ibalot na. Kinakabahan ako guys, hindi ata MP to Ayun. Kinabahan ako ng konti guys dun
Kala ko hindi MP. Kasi guys, kahit steel bore na medyo mura lang siya, budget meal, naghanap din naman ako ng maayos-ayos na brand. Kasi steel bore na nga, tas hindi pa magandang brand. May isa pa ako nakita guys na brand TWH. Goods din yun. Ang ginusto ko lang dito sa MP kasi full dome siya. Which is bagay dun sa head natin na TSMP. Ang mga TSMP kasi guys, malalaki ang chamber. Kaya dun tayo maghahabol. Hahabulin natin yung compression ratio dun. Yan, ito na siya guys. MP. Ibig sabihin pala ng MP, Moto Power. Moto Power Conversion. Yan, cylinder block na 65mm. Hindi siya nakalagay. Yan, buksan natin guys. Set na din to eh. Yan, ito nga din pala guys yung shop na in-orderan natin dun sa Shopee. Forza Racing. Yan, ganda ng sticker niya. Tapos, ito na yung block. Talaga guys, dati takot mag-steel bore kasi yun, mainit yun. Lagi akong chrome bore pag Mio. Ngayon lang ako mag-i-steel bore pag Mio. Pero, may mga steel bore din naman kami guys, kagaya nung Wave. Yung Wave, kung napanood nyo na yung vlog ko na Wave. Tsaka yung Supremo na 200cc. Doon ko guys napatunayan na talagang matibay din yung steel bore. Kasi yung Supremo natin, 66mm yun, 200mm. 200mm. 200cc. Yun, hindi sumabo guys ang block nun. Kahit sagad-sagad din siya. Yan. Ay, love. Kompleto na din to guys. Merong pin, piston pin, pin lock. Yan. Tapos, piston ring na MP. Malalaman natin guys kung maganda yung piston ring ng MP. Kasi, sa mga chrome bore, ang kasama lagi ay RIK ring. Which is talagang subok na natin ang RIK. Ito, masusubukan pa natin. Ayan guys, kung papansin yung sikip talaga ng piston niya. Ay, may konti din naman pala guys. Kasi, sa ring lang naman siyang pero sobrang sikip talaga guys. Hindi siya yung nahuhulog. Ayun na. Sa guys, sa chrome bore, laglag na yan. Pag iginanyan nyo. Yan, may konti din. Pag nalagyan na natin guys ng ring dun, papakita ko sa inyo kung may kalo. Pero sikip talaga guys. Talagang medyo matagal-tagal na break-in to. Tigas. Tama lang natin yung tanggalin muna natin. Sikip guys. Yan, ito guys yung piston ng MP. Maganda din guys yung quality. Parang yung sa JBT din na casting piston. Gantong-ganto din yung itsura nun. Hindi ko lang alam kung talagang same quality din. Pero talagang parang quality din naman siya. Parang style LHK din. Kasi yung sa JBT, parang ang gamit nilang dun,
Ang gamit nilang piston doon, kung di ako nagkakamali, LHK yun. Na blank, tapos sila na lang ang nag-profile. Kasi namukaan ko guys eh. Nagbili kasi ako ng LHK na piston, tapos yun, parang kagaya nung sa JBT na piston pang Mio Sporty. Yan, ito guys, yung quality ng MP. Goods naman siya, kahit full dome, magaan siya. Ito nga lang guys, yan, parang pansin ko, medyo manipis siya dito. Kaya ito parang hindi na siya pwedeng i-flat. Yung kunwari magbabawas kayo ng compression, parang hindi nyo na siya pwedeng i-flat talaga. Ayun, parang ramdam ko dito yung manipis na eh. Which is good naman na manipis kasi magaan yung piston natin, less vibration. Lalo na kung hindi nakabalance yung crank natin o yung sigunyal. Kasi guys, kapag bumigat ang piston natin sa stock na piston, tapos hindi naman tayo naka-upgrade ng crankshaft or ng sigunyal na hindi nag-balance, ba-vibrate, malakas ang vibrate ng makina natin. Ayan. Tapos, ang gagawin natin guys, titingnan lang natin kung accurate yung or kung match yung angle ng packet nito dun sa TSMP natin na head. Kasi minsan mas higa yung dapat ipacket eh. Minsan naman tayo. Pero ito sana sakto na. Tapos ito na yung mismong block natin. Check natin kung may tama. Ilawan lang natin. Konti lang dito, pero ito yung konti lang. Hindi naman to. Wala naman guys. Walang hukay. Parang ano lang, guhit lang. Ayan, all goods naman. 65mm. Ang kagandahan nila yung guys nito na naka counterbore na tayo sa 63. Tapos yung 63 natin, hindi ganto. Ang 63 natin guys, makapal yung ganto yung sleeve. Kaya, pag maglalagay tayo nitong 65, manipis naman to. Tingin ko pasok pa rin naman to. At sana pasok para may kabit na natin. Yan, tapos ito yung design niya. Yan, maganda naman guys pagkakagawa ni MP. Yan yung brand niya. MP. Tapos pang-scam guys yung nakalagay, ayun, 113 cm cube. Stock CC ang nakalagay, pero pag kinabit natin to, ngayon kasi guys, nagpalit tayo ng stock stroke na sigunyal. Bakit? Kasi yung sa natin, talagang unang kabit ko pa lang dun, hindi ako guys nagandahan sa sana sigunyal. Alam niyo ng mga nakasan na sigunyal sa Mio. Pag kinabit nyo guys yung sana sigunyal, sobrang vibrate guys. Daig pa ang TMX 155 guys sa vibrate. Kung alam nyo gano'ng manginig ang 155, doble nun guys, talagang sobrang vibrate. Naglalaglagan guys yung ilaw ng Mio ko pag gamit ko yung Mio, pag nung naka plus 3 na sigunyal na sun. Hindi ko pa lang guys nagawa ng video yung sun na crank natin, pero gusto kong gawan. Yun nga, sobrang vibrate guys, talagang hindi kayo masasayahan. Tapos, kaya din guys tinanggal ko. Maingay na kaagad siya. Hindi pa man lang guys nakakaano yun. Parang hindi pa man lang nakaka 5 months or 8. Maingay na guys. Pakatok na yung connecting rod bearing. Natok-tok na.
Samantalang yung stock na Sigunyal, hindi man lang. Kaya sa mga mag-aano guys ng Sun Racing na Sigunyal, honest review ko, hindi ako nasiyahan talaga. Parang sayang ang pera, sobrang vibrate, ang sama gamitin. Tapos yun nga, halos wala din naman pating nadagdag sa power, konti lang sumama pang gamitin. Sorry sa Sun Racing pero yun talaga yung honest review ko dun sa Sigunyal nyo. And sana ma-improve nyo din yun. Kasi kawawa din naman yung mga nagpipilit lang na bumili ng mga ganong pyesa. Sa halagang mga 4.7 ata bili ko nung dati. Parang nasayang lang kasi tinanggal ko din agad. Kasi hindi nga ako nasiyahan. Sobrang vibrate guys. Tapos yun, nag-iingay na kaagad kaya binalik ko yung stock stroke. Yan. Tapos guys, ito din pala yung base and head gasket. Yan, complete set na siya guys. Tapos meron din tayong yan, sticker ng MP. Yan, ito na, box na. Wala na. Kompleto na guys. Isasalpak na lang din natin to sa Mio natin. Yan, abangan nyo guys. Ikakabit natin to sa Mio natin. Bale, ito yung unboxing lang nung MP block natin. Tapos, yan. Ito nga din pala guys, pag magkakabit kayo nitong piston, for sure, tatama to sa spark plug nyo. Kaya magpapadimple kayo dito sa tatamaan ng spark plug para hindi tumama yung spark plug dito sa piston. Kasi mag-iingay din yun. Ayan, sana guys nagustuhan nyo yung video natin. Tapos kung gusto nyo din guys umorder nito, ilalagay ko na lang din yung link sa description box para hindi na mahirapan kayong hanapin itong inorderan ko. Pero kung din gusto nyo, ito lang naman yung shop nila, Forza Racing. Yan, shoutout nga pala sa Forza Racing. Sana makakuha pa tayo ng malaking voucher sa kanila. Hindi, joke lang. Salamat guys, salamat Forza Racing sa mga legit na product nyo. Yan, dyan ako guys na-order ng mga block tsaka ng carb. Yun, dati dyan din ako nag-order ng carb. Talagang trusted yung shop na yun. Kaya shout out Forza Racing. Ayan, hanggang dito na lang guys yung video natin. Salamat guys sa inyong panonood. Abangan nyo na lang din guys yung upload natin. Ay, tsaka nga pala guys, pag itong 65mm ang nilagay natin dun sa Mio natin, ang lalabas na total cc niya guys ay 192 pag stock stroke. 192 cc. Tapos kapag naman 65 na naka plus 3 crank, kunwari yun nga yung Sun, plus 3 yun eh. Parang na-compute ko ay 201 cc pag naka 65. Yun yung cc guys. Pag nag plus 3 kayo, edi 201 cc kayo. Pag naman stock stroke, 192 cc na. Yan. Pero 180 nga guys, sobrang lakas na eh. Kaya what more pa yung 201 or itong 192. Ayun, hanggang dito na lang guys yung video natin. Salamat guys sa inyong panonood.